Disclaimer, ang videong ito ay para sa recap, pagsusuri, at komentaryo lamang ayon sa patakaran ng fair use. Hindi namin inaangkin ang anumang eksena, imahe, o audio mula sa pelikula. Hello mga kaibigan at maligayang pagbabalik sa Recap Cinemark Channel. Isang kakaibang pelikula na naman ang ating ikukwento ngayon. Maaari ba akong makahingi ng like kung magugustuhan mo ang kwento ngayon at pasubscribe na rin kung hindi mo pa nagagawa? Sana matulungan mo akong umabot ng 100 ng aking subscribers. Ang inyong maliit na suporta ay malaking tulong para sa paglago ng ating munting channel. Bago natin simulan ng kwento, gusto mo rin ba makapanood ng mga ganitong movies? Puno ng latest at old movies at syempre TV series at mga anime, check mo lang yung link sa description. May bonus pa na kategorya yan na siguradong ikatutuwa mo. Sa pagbubukas ng pelikula, isang babae ang nagising sa alarm ng kanyang phone. Pinatay niya ang alarm at kinuha ang isang laruan sa ilalim ng unan at sinabi niya sa laruan, "Ituloy na natin ta." Tapos ay tinago niya ang laruan sa loob ng butas at umungol habang nakadapa sa kama. Nang malapit niya na maabot ang tagumpay, bigla namang tumawag ang isang lalaki sa kanya at inis na inis ito dahil sa pagkabitin. Ito si Kaka, ang bida sa kwento. Bumangon na siya sa kama ang naligo at pinagpatuloy ang naudlot na sandali. Paglabas niya ng kwarto, nagulat siya dahil nandito pa ang kanyang nanay sa bahay. Mamaya na daw ito papasok dahil maaga pa. Maya-maya ay umakyat ulit si Kaka sa taas upang tawagin ang lola nito para kumain. Busy pa ang lola nito sa kwarto habang binabayo ang isang lalaki. Pagpasok niya ng kwarto, nagtago sa unan ang lalaki. Titanong ni Kaka si lola kung anong ginagawa nito. Nagdadasal, sagot naman ni lola. Tapos ay bumaba na si Kaka at pinagpatuloy ni Kaka at ng jowa niya ang bardagulan. Tapos ay bumaba sila ng kwarto para kumain na. Pinakilala ni lola sa jowa ang buong pamilya. Lumabas ng bahay si Kaka, inalok siya ng taho ng tindero. Kapitbahay ni Kaka ang lalaking tumawag kanina sa kanya at binigyan siya ng kape. Ito si George, manliligaw ni Kaka. Tinuturuan ni George si Kaka magmaneho ng kotse. Pagdating nila sa opisina, habang nag-uusap silang dalawa ay nakita ni Kaka ang isang lalaki na papabasa ng kanyang kaka. Ito si Levi, crush na crush ni Kaka. Nanghihina ang tuhod ni Kaka sa tuwing magkakasalubong silang dalawa. Umalis si Kaka na kinikilig at iniwan si George na mag-isa sabay pasok ng isang babaeng kumakanta at sobrang kintab. Pagpasok ni Kaka sa elevator, nandito ang mga kaibigan niya sa loob. Pinag-usapan nila ang crush ni Kakani at sabay-sabay silang kinilig. Inabot ni George ang ginawa niyang kape para sa kanilang tatlo. Biglang tumigil ang elevator at pumasok ang isang babae. Nilalapit ng babae ang ulo niya kay George at hinayla ni George ang isang kaibigan at nagpalit sila ng pwesto. Niyakap ng babae ang kaibigan at nagalit ito kaya tinulak niya ang babae, tapos ay hinanap ng babae si George. Nung lalapitan ng babae si George ay hinarang niya ang bading nilang kaibigan at maya-maya ay ginulpi nila ang babae sa elevator at nung dumating na sila sa pupuntahan nila, sumigaw ang bading. It's a closed deal! Tapos isa-isa na silang lumabas ng elevator. Nag-flying kiss muna si Kaka kay George bago ito pumasok sa isang room. Pasok na! Tawag na! Isa palang radio DJ si Kaka. May isang caller si Kaka na kinakausap. Binigyan niya ito ng advice kung paano magiging masaya ang pagsasama nilang mag-asawa sa kama. Kalabit, sabay himas. Natuwa naman ang caller sa advice ni DJ Kaka sa kanya. Habang nagbibigay ng advice si DJ Kaka sa caller ay pumapasok kanyang isip ang bengbangga nila ng isang Salamat, lalaki. DJ Kaka! Bye! Hindi ako magtatanong, magpapasalamat lang. Tapos ay may sumunod na caller at nagpapasalamat lang ito kay DJ Kaka dahil sa epektibo nitong advice sa kanya, at may wordo naman ang pangatlong caller na natanggap ni DJ Kaka kung saan ito ay pinagalitan siya nito at sinumpa si Sinusumpa Kaka. ko, hindi ka magiging masaya. Nagulat si Kaka dito pero sinagot niya lang ito ng mahinahon at nag-commercial break muna siya. Nag-thumbs up naman sa labas ng studio ang kaibigan ni Kaka. Pinatawag si Kaka sa office ng boss. Binigyan siya ng boss ng isang envelope na naglalaman ng invitation para sa isang masquerade party, tapos ay tinawag ng boss ang isang babae na isang writer. Ito si Joy na galing sa Le Vogue at iniwan muna ng boss ang dalawa para makapang-usap dahil gusto gawa ni Joy si Kaka ng autobiography. Dahil semi-autobiographical ito. Kaya sinimulan niya na ang interview kay Kaka. Unang tanong sa kanya ay kung paano siya nakapasok sa trabaho. Naghahap ng office clerk ang station at ina-applyan nilang magkakaibigan.
Kinwento rin ni Kaka at hindi sinasadya na siya ay naging isang DJ. Pumasok lang siya bigla sa studio at nagbigay ng advice sa isang caller tapos ay dumating ang boss at tinanong siya kung anong ginagawa niya dito. At biglang nagpasalamat ang caller at natuwa ang boss sa narinig. Bakit single ka? Tinanong siya ni Joy, bakit daw wala parents siyang jowa sa kabila ng manganda at sexy naman ito. Natawa si Kaka at nasample nito si Joy at sinabi niya na masaya ang maging single. At naiwan ang tanong ni Joy kay Kaka na, Paano naman sa sex life mo? Happy ka ba? sa coffee shop, nag-uusap silang magkakaibigan at wala si George. Pinag-uusapan nila ang love life na Kaka, dahil hanggang 3 months lang daw ang mga nagiging karelasyon nito. Masyado kasing mataas ang standard ni Kaka sa lalaki. Gusto ni Kaka hindi lang maganda ang itsura, magaling pa sa kama. At nang nag-agree silang lahat sa sinabi ni Bading, napataas ng kamay si Kaka at natama ng isang babae. Lumapit ang asawa ng babae, ex pala ni Kaka ang lalaki at umalis na silang mag-asawa. Tapos ay hinatid na nila si Kaka pauwi. Habang naglalakad si Kaka pauwi ay patay sindi ang ilaw dito at bigla siyang sinalubong ni George na nakatutok ang ilaw sa muka. Nag-usap silang dalawa at sinabi ni Kaka na gusto niya ng Alam mo, sundot. Gusto ko ng sundo. Tutin kita. Yung sundutan natin. Pakanton ka na. At nagpakanten si Kaka kay George. Magkatabi silang dalawa, masayang-masaya habang kumakain ng kantan at may isang babae sa gilid na kumakanta. Kitang-kita ang saya sa kanilang mga mata. Inalok ni George na uminom ang babaeng kumakanta at tinunggan niya ang isang bote, bottoms up, at umuwi na ito at dinala pa ang ibang alak nila. Sila gano'n. Di sila nagtatagal. Tinanong ni Kaka kay George bakit walang nagsistay sa kanya na mga lalaki. Binigyan siya ni George ng mga advice. Tinanggap niya ito at sabay alok kay George na may binigay sa kanya si boss na masquerade party. Sa gate ni Kaka, hindi ka pare. Ganda mo nga eh. bago ito pumasok sa gate ay sinabi ni George na, maganda ka, tapos ay pumasok na si Kaka at tumanggo-tango si George mag-isa. Kinabukasan, excited na bumangon si Kaka at nag-ready na para sa party, suot niya ang pulang damit na parang si Little Red Riding Hood. Nag-opening remarks ang boss ni Kaka at tuluyan nang nagbukas ang masayang party. Habang umiinom si Kaka, ay nilapitan siya ng isang lalaking naka-wolf mask. Muntik matamba si Kaka at inalalayan siya ng wolf. Inaakit ni Kaka ang lalaki sa kanyang pananalita at inalok siya ng lalaki na sumayaw na agad naman tinanggap ni Kaka. Sobrang dikit nila sa isa't isa habang sumasayaw at biglang tinanong ng wolf kung bakit basa si Kaka. Bakit ka basa? Pasensya ka na. Ganun lang talaga ako ka-straightforward. Maya-maya ay niyaya ni Wolf si Kaka sa ilalim na kwarto at dito ay unti-unti silang nagtanggalan ng mga damit. Naghahalikan silang dalawa at hindi tinanggal ng Wolf ang maskara nito. Hanggang sa tuluyan ng walang suot si Kaka at umiindayog ito sa ibabaw ng Wolf. Pinagsaluhan nila ang init ng gabi at paglabas niya ng kwarto ay tinanong siya ng crew kung okay lang siya at napasagot si Kaka ng okay na okay ako. Pag-uwi ng bahay ay agad na binahagi ni Kaka ang masarap na naranasan sa kanyang pamilya. Masayang-masaya ang pamilya niya sa kanya dahil nakatagpo na siya ng perfect na lalaki para sa kanya. Sa tulong ng mga kaibigan niya, ay pinaghahanap nila kung sino ang lalaki sa likod ng maskara. Sa gabi, pinuntahan nila si George habang mag-isa sa tambayan. Kitang-kita ang saya sa mukha ni Kaka, habang iniisip pa rin kung sino ang lalaki sa likod ng wolf mask. Ang tanging natatandaan na lang ni Kaka ay ang nota ng lalaki na malaki. Malaki, mahaba, at higit sa lahat, may nunal, bandang kaliwa. Pag nahanap niya na ang lalaki, yun na daw ang forever niya. Napasabi si George na ang batayan niya sa lalaki ay isang nightstand. Nagtanong ang isang kaibigan ni Kaka, paano kung hindi nila makita ang lalaki dahil ayaw magpakita? Sa pagkakataong ito nagsasalita ang dalawang kaibigan nilang baba na tila kilala nila kung sino ang lalaki habang si George ay tahimik lang na nakatingin sa baba habang pinapakinggan ang sinasabi ng dalawan. Sa totoo niyan kasi, At nang magsalita si George, biglang nahinto dahil may tumawag kay Kaka at sinabing nahanap na ang lalaki at nagngangalang Levi. Tuwang-tuwa si Kaka dahil may pangalan na sila ng lalaki. Habang nagmamaneho, si Kaka ay kinukwento nito ang nararamdaman kay Levi, si George naman ay naiinis na nakikinig sa pinagsasabi ni Kaka dahil puro na lang daw Levi ang bukang bibig nito. Nang biglang nakabangga sila ng sasakyan sa unahan, bumaba si George para makipag-ayos at pagbaba ng driver ng nabangga nila. Pagbaba ni Kaka ng sasakyan, agad namang nagpa-cute si Kaka at nag-sorry sa nabangga nila. Para makabawi naman ako. Nagpakilala ang lalaki. anyway, I'm Levi Sales.
pala sa Levi Sales at nagpakilala rin si Kaka habang nagpapaseksi dito. Pinutol na ni George ang kamayan ng dalawa at umalis na sila. Habang nasa trabaho, tulala si George at malalim ang iniisip, habang nakikinig sa kanta ni Ronnie Liang. Nilapitan siya ng katrabaho at tinanong kung anong problema. Sinabi niya ditong pagod na siyang humabol sa taong may iba namang hinahabol. Si Kaka at Levi naman ay nag-uusap na sa cafeteria, nagunti-unti na silang nagkakakilanlan. Ano bang hilig mo? Gwapo, macho, at sweet. Nagtatanungan sila ng mga gusto nila sa isang tao, habang sinabi ni Levi na siya ay old school Ano ba daw. gusto mo? Old school ako. Naniniwala ako sa tradisyong Si Kaka naman at parang kitty-kitty na kinikilig at tila babasang-basa na sa kilig.